Sisimula po ako sa isang kwento, ano po na nabasa ko. Actually, isang umaga bago turuan ng Sunday school teacher yung mga bata, inilabas niya at itinaas niya ang isang bagong-bagong 20 pesos. Sinabi niya sa mga bata, kung sino ang gusto ng 20 pesos na ito, lumapit dito sa akin at hingin sa akin. Alam niyo, walang tumayo, walang lumapit sa teacher. Yung iba po nagtitinginan lamang, yung iba parang walang narinig. Pero hindi naman nagtagal, may isang batang lumapit at hiningi sa teacher ang 20 pesos. So ibinigay ng teacher sa kanya at nagpasalamat po yung bata. Ang tanong, anong ginawa ng bata para matanggap ang 20 pesos? Ang una po, naniwala ang bata na totoo yung 20 pesos. Ikalawa, naniwala ang bata na totoo yung alok o yung offer ng kanyang teacher at ibibigay sa sino mang may gusto. At ikatlo po, in-exercise ng bata ang kanyang pananampalataya at hiningi ang 20 pesos. Alam niyo po ba na ang prayer ay ganun din? Ang kaibahan nga lamang, ang inoffer ng teacher ay napakaliit na halaga, 20 pesos lang eh. Ngunit ang pagpapala po ng Diyos ay higit na mahalaga at hindi po ito mauubos. Ngayon, gusto mo bang malaman kung paano matatanggap ang pagpapala ng Diyos na wala kang sukat paglagyan? Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay paano matatanggap ang mga pagpapala ng Diyos. Ang number one po, humingi. Of course. Sa Mateo chapter 7 verses 7 to 8 nakasulat po, si Jesus po nagsasalita rito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Nakasulat naman po sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 2b, hindi nyo nakakamtan ng inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So napakahalaga po na marunong tayong humingi. At hindi tayo dapat mahiya sa ating Diyos sapagkat siya ang ating Ama. Mahal na mahal niya tayo. Binigyan niya nga sa atin ang kanyang nag-iisang anak. I'm sure po sasang-ayon kayo sa akin na gagawin ng tao ang lahat para makamtan lamang niya yung favor at saka blessings ng Diyos. Lalo pa nga po pag matindi ang kanyang pangangailangan o siya ay nasa isang lubhang mapanganib na kalagayan. Halimbawa po, ganitong panalangin ng ilang tao, no? Sabi niya, Panginoon, pagalingin niyo lang ako sa sakit kong ito at paglilingkuran ko na po kayo habang ako'y nabubuhay. Nakarinig na ba kayo ng ganyang mga prayers? O kaya sa mga nakausap nyo na nagkaroon ng sakit at yan talaga yung kanilang prayer? Ako po nakapakinig na. Ang isa pang prayer ng tao ay ganito, Panginoon, bigyan nyo lang po ako ng trabaho o palaguin nyo lang ang negosyo ko at magta-tithes na po ako. Nakarinig na ba kayo ng ganyan? Ako po, ilan na po yung napakinig kong ganyan. Ano po? So, pag meron silang problema, o kaya may pinagdaraanan sa buhay, may sakit na tila baga hindi nagagaling, ay talaga namang lahat sasabihin sa Panginoon para ma-convince, it seems, ang Panginoon na sagutin ang kanyang prayer. Halimbawa po ay ito. Now anyway, ironically ano po, bagamat madalas willing po ang tao na gumawa ng great things for God, kapalit ang mga pagpapala ng Diyos, mga bagay po na sa totoo lang ay hindi hinihingi ng Diyos at hindi kinakailangan. Ngunit hindi naman sila willing na gawin ang maliliit na bagay o maliit na bagay na actually nire-require ng Diyos. Ito po yung mag-pray. Okay? Halimbawa po, sa aklat po ng Second Kings o Ikalawang Hari, chapter 5, verses 9 to 14, nakasulat po. Nalaman ito ni Naaman. Si Naaman po isang general ng Syria, pero siya po yung nagkaroon ng ketong. Ngayon gusto niyang gumaling. Meron po siyang slave girl na isang Hudyo at sinabi sa kanya na may kilala siyang propeta na po pwedeng makatulong sa kanya para siya po yung gumaling. So nalaman ito ni Naaman kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. So posibleng ito po yung mga guards niya na rin, ano? Mga bodyguards. Sa verse 10, ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Hordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Gandang balita, no? Sa verse 11 hanggang 12, nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Nagalit pa. Okay? Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. So mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, general eh. Tatayo sa harap ko
Tatawagan ng Diyos niyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. So itong kanyang expectation. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel, lalo na po yung Jordan dahil ang Jordan po ay maputik. Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? So meron siyang ibang paraan. Ano? Humihingi siya ng tulong, alam niyang siya may sakit, kailangan niyang gumaling, pero may sarili siya actually na pamamaraan. Pagdating po sa verses 13 and 14, ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinapagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin niyo yun? Gaano payang pinaguhugas lang kayo para luminis? Kaya pumunta rin si Naaman sa Ilog Hordan at naglublob ng 7 beses, gaya ng ipinagbibili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Glory to God. Ang gandang himala niyan, ano ha? So ang tanong ngayon ay bakit nagalit itong si Naaman nung una? Kasi gusto niyang gumaling siya sa sarili niyang kapamaraanan. Nag-ooperate siya sa merit basis, hindi po sa grace basis. Ang pamamaraan po ng mundong ito ay works at merit para mapasa iyo kung ano ang deserve mo. Samantalang ang pamamaraan po sa Kingdom of God ay grace. Para pong ganito, halimbawa, nagpunta ka sa isang isla at gusto mong mangalakal, kung saan barter po o palitan po ng kalakal ang sistema ng bilihan ng mga tribo o ng mga tao po doon. Pero perang dala mo, wala kang dalang kalakal. Ano mangyayari? Most likely, titingnan ka lang ng mga tribo, makapagtawanan ka, saka kanila kakainin. Yung pala mga cannibals ito. No? So mali yung pamamaraan. Ang totoo po na insulto ang Diyos kapag tinatangka nating suhulan ang kanyang blessing sa pamamagitan po ng ating mga gawa. Una, dahil ginagawa nating tila nakabase sa economics ng mundong ito, ang pakikipagrelasyon natin sa Kanya, pakikitungo natin sa Kanya. Katulad halimbawa ng binabayaran natin yung paghahapunan natin sa bahay ng ating kaibigan. Sino sa inyong naging bisita na ng kaibigan nyo at inanyayahan ka kaya? Halimbawa, magtanghalian o maghapunan, pagkatapos mong kumain ay binayaran mo. Ikalawa, dahil ang ino-offer natin ay napakaliit at tila hindi natin binibigyang halaga ang kanyang mga pagpapala. Willing po ang maraming tao na gawin kahit ano, maliban sa gusto ng Diyos. Dahil ito'y nangangailangan ng pagpapakumbaba. Nangangailangan ito ng pagkilala na tayo nakadepende sa Diyos. Nautang natin sa Kanya ang lahat-lahat. At hindi natin mababayaran ang mga blessings niya sa atin. Para itong mga tao na hindi papayag na bigyan mo sila ng bagay na katumbas ng ibibigay nila para hindi sila magkaroon ng utang na loob. So nakikipag-bargain sila sa Diyos. Nagsasacrifice sila, gumagawa, nagbibigay ng pera at marami pa pong iba. Ngunit tinatanggihan nila yung maliit na bagay na hinihingi sa kanila ng Diyos. Sa totoo lang, ang maliit na bagay nito ang masasabi nating isa sa posibleng pinakamalaki at pinakamahirap na hinihingi ng Diyos sa kanila. Kailangan nilang magpakumbaba at lumapit sa Diyos at humingi ng kanyang grace and mercy. Ngunit ang malungkot po, pinipigilan sila ng kanilang pride para gawin yon. Minsan hindi na humihingi ang tao dahil alam nila na alam naman ng Diyos ang kailangan nila eh. So bakit pa kailangang abalahin ng Diyos? Actually, namimiss po nila yung point. Ang layunin po ng prayer ay hindi lamang para makuha natin kung ano ang gusto natin. Ang mas mahalaga ay ang ating relationship sa Diyos. Dahil pakikipag-ugnayan sa Diyos ang pananalangin eh. Pakikipag-usap sa Kanya, pakikipag-nig sa Kanya. Ang layunin po ng prayer ay para ma-bless tayo ng Diyos sa paraang siya'y napaparangalan at naluluwalhati habang tayo'y naman ay lumalago spiritually. Hindi napaparangalan ng Diyos kapag na-enjoy ng kanyang mga anak ang blessings pero hindi siya nabibigyan ng papuri. Hindi na-appreciate ng kanyang mga anak. O mas masahol pa kung ibinibigay nila ang credit sa iba. Gaya halimbawa sa sarili. Magaling ako eh. Di ba? Madiskarte ako. O kaya yung credit ibinibigay nila instead of sa Lord, sa ibang tao. O kaya sinasabi na lamang nila, swerte ko talaga. Di ba? May narinig ka na bang Kristiyano nagsalita ng swerte ko naman o ang swerte mo naman? Sa totoo lamang po, nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid, kung nasasabi niyo pa po yung salitang swerte ka, swerte kayo, tigilan na po natin yon. Kasi ang swerte po is based on luck eh. Di ba? Luck yun eh. Pero hindi sa atin dapat ang ginagamitan, blessed tayo. Okay?
So maling-mali pa rin. Inire-remind po sa atin ng prayer na lahat ng mabuting bagay na ine-enjoy natin at lahat ng bagay na hinahangad natin ay galing po sa Diyos. Wala nang ibang source ng mabubuting bagay kundi ang ating Panginoong Diyos. Maliwanag naman po yung nakasulat sa aklat po ng Santiago chapter 1 verse 17. Pakinggan nyo ha. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Again, lahat ng mabubuting bagay, i-attribute natin, i-credit natin sa ating Diyos. Paano matatanggap ang mga pagpapala ng Diyos? Yung una ay humingi, ang ikalawa po ay humingi ng may pananampalataya. Hindi lang basta hihingi. Kailangan kasama po dyan yung pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Always remember that. Doon po sa aklat ng Santiago, chapter 1, verses 6 to 8, nakasulat naman po, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. So dapat maging fixed tayo sa inihingi natin, maging specific tayo sa inihingi natin. At pag tayo specific, ang ibig sabihin may pananampalataya ka na pinagagana mo. Whereas kapag ka shotgun, yung dating ng iyong prayer, kulang ka sa pananampalataya. Kasi ang Lord naman natin ay sharpshooter. At ito po yung nasabi ko na before He is a sharpshooter. Ang ibig sabihin, alam niya kung ano ang target. Okay? Hindi yung kumbaga pag shotgun kasi, sabog yung labas ng bala niyan di ba? Kung sino na lang ang tamaan, bahala na. Tipong ganon. Now, doon po sa aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 6, nakasulat, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. So watch out ha. Hindi pala kinalulugdan ng Lord, hindi siya napipli sa mga taong walang pananampalataya sa Kanya. So napakahalaga ng pananampalataya. Tapos idinugtong pa, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So God is a rewarder of good gifts. Ano po, sa mga nagsisik talaga sa Kanya. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos na ang attitude po natin ay parang ganito. Okay, susubukan ko mag-pray sa Diyos. At kung walang mangyari, susubukan ko ang ibang paraan. Hindi po pwede yung ganong attitude. Ano po, parang ang yabang-yabang naman natin. Kapatid, hindi yan pananampalataya. Hindi gusto ng Diyos na isa lang siya sa marami mong options o pagpipilian. Hindi siya makukontento sa isang piraso ng iyong pag-ibig, sa isang piraso ng iyong devotion, sa isang piraso ng iyong tiwala, sa isang piraso ng iyong pananampalataya. Ang gusto niya ay buong buo, 100%. Gusto niyang siya ang sentro ng ating buhay. Gusto niyang sa kanya lamang tayo magtiwala at wala na pong iba. Wala nang ibang pangalan pa na tatawagin pag tayo'y nananalangin. Sapat na tumawag tayo sa Kanya sa pangalan ng Kanyang anak na ating Panginoong Hesus. Ang susi po sa answered prayer ay hindi ang laki o lakas ng ating pananampalataya. Ano ngayon ang susi sa answered prayer? Ang object po ng ating pananampalataya, yung object ng ating faith. Now, basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Mateo, chapter 17, verse 20. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan nyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, so yun na ang object ng faith, pananampalataya sa Diyos, na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi niyo magagawa. So ang mahalaga, yung pananampalataya natin sa Diyos. Ang kapangyarihan ay hindi galing sa ating pananampalataya. Ang kapangyarihan po ay galing sa Diyos na pinananampalatayanan natin. Amen? Now, paano matatanggap ang mga pagpapala ng Diyos? Dako po tayo sa ikatlo, humingi sa pangalan ni Jesus. Wala nang ibang pangalan ha? Pangalan lamang ni Jesus. Doon po sa aklat ng 1:16-24, nakasulat po dito, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Si Jesus po nagsasalita rito. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Praise God. Ano po? Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ano ang ibig sabihin ng humingi sa pangalan ni Jesus?
Ang ibig ba nitong sabihin ay gamitin natin ang mga salitang ito sa pagtatapos ng ating prayers na para magdala ng swerte o parang magic formula? Tulad halimbawa ng salitang abracadabra. Di ba? Ganun ba? Hindi. Ang humingi sa pangalan po ni Jesus ay ang lumapit sa Diyos on the basis of His worthiness and His righteousness. Sa halip po ng sa atin. Ito ay pagkilala na ang basihan ng pagtanggap ng Diyos sa atin, ang dahilan kung bakit willing siyang pakinggan at sagutin ang ating mga prayers ay ito, na ang pagkawalay natin sa Diyos, bunga ng kasalanan, ay naidugtong na ni Jesus. Praise God. Binayaran at tinubos tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan. Ang mga kasalanan natin ay inilipat sa Kanya. Lahat ng kasalanan natin. Samantalang ang Kanyang katwiran, ang Kanyang righteousness, ay inilipat naman sa atin. Ang resulta, tinanggap tayo ng Diyos at winelcome niya tayo sa Kanyang presence. Nakakalapit po tayo sa Diyos hindi dahil sa ating sariling gawa o accomplishments o merit, kundi sa pamamagitan ng finished work ni Jesus doon sa cross of Calvary. Now, kapatid kaibigan, humihingi ka ba sa Diyos? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Lumalapit ka ba sa Diyos sa pangalan ni Jesus? Ikaw lang ang honestly makakasagot niyan, kapatid. Paghihingi tayo, tsakin natin at sa Diyos tayo humihingi. Tsakin din natin na nagtitiwala tayo sa Kanya. Nananampalataya tayo sa Kanya. Nasasagutin niya ang mga prayers natin kapag ka ito ay in accordance with His will, His word, and His wisdom. At kapatid, lumapit tayo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi ni Jesus, ang sino mang lumapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Pag tayo lalapit sa Kanya, tatanggapin niya tayo. Dahil mahal na mahal niya tayo eh. Sa totoo lang, hindi natin namamalayan, excited na excited si Jesus na tayo po'y ma-meet sa ating prayer closet. Mas excited pa siya kaysa sa atin. Hinahanap-hanap niya tayo. Kaya please, wag sana nating baliwalain ang pananalangin. Wag sana nating kaligtaan ito. Wag sana natin itong minosen. Kailangan bigyan natin to ng pagpapahalaga. Dahil napakahalaga na tayo na mortal beings ay makipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos na immortal, eternal. Limitadong limitado ang ating kakayanan. Limitadong limitado ang ating kaalaman. Pero ang Diyos, alam naman natin, He is an infinite being. He is all-knowing. He is all-powerful. Yung hindi natin kayang gawin, yung imposible sa atin, lahat yan ay imposible sa Kanya. Pero nakakaligtaan nating lumapit sa Kanya. Nakakalimutan nating magpakumbaba sa Kanyang harapan. Minsan, dinadaig tayo ng pride natin, kaya hindi tayo makalapit sa Kanya. So, sino nagsasuffer? Eventually, tayo rin, di ba? Sana magising po tayo sa katotohanan na kailangan po natin talagang makipag-ugnayan sa Diyos upang lahat ng mga blessings niya na ipinrepare para sa atin ay matanggap natin. Sayang naman. Yes, pupunta tayong lahat sa langit kapag tinanggap natin si Jesus. Pero hanggang ganun lang ba? Marami pang plano ang Diyos para sa atin. Nais niya talagang pagpalain tayo. Pero kung nakakalimot naman tayo o dahil sa ating kabisihan, hindi na natin nagagawang lumapit sa Kanya through prayer. E paano naman yon? Hindi tayo tumatanggap, sabi ni Santiago, dahil hindi tayo humihingi. Alam ng Diyos yung mga pangangailangan natin, pero gusto kong isipin na parang music sa ears ng Panginoon kapag ka naririnig niya yung kanyang mga anak na tumatawag sa Kanya, humihingi sa Kanya, proving the point na talagang tayo ay completely dependent sa Kanya. Nagtitiwala sa Kanya, hindi sa atin. Nawa may natutunan po tayo sa gabi pong ito, sa atin pong maikling pag-aaral. Ano po?